Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-request ng kukuha ng appointment for our annual physical examination or APE sa iba't ibang clinic or hospital accredited ng Kaiser. So I hope masundan ninyo ang guidelines na to that can help you sa mga kasamahan po natin. Okay, so ang annual physical examination is only applicable sa mga plan holders with Kaiser long-term healthcare. So alam naman natin na ang Kaiser ay may iba't ibang product, benefits, and coverage. So if you are a Kaiser long-term healthcare plan holders, ang annual physical examination ay isa sa mga benepisyo ninyo na libre. At ang annual physical examination na to is free during paying period or sa loob po ng 7 years. So isang beses natin ito ginagawa sa loob po ng 7 taon or paying period. So ano ang policy to avail ang annual physical examination? Lagi nating tatandaan na dapat 1 year ka na nakabayad or 1 year ang mode of payment mo, then pwede mo na to ma-avail ang annual physical examination. Pangalawa, make sure na ang status ng iyong Kaiser ay active at hindi lapse yung pagbabayad mo. So kung lapse yan, okay, hindi po siya ma-avail, okay, yung APE natin. Pangatlo, special consideration sa mga OFW na kahit wala pa kayong 1 taon na nagbabayad at umuwi kayo dito sa Pilipinas for vacation, then pwede nyo po i-avail yung annual physical examination ninyo. Okay? So, we will start by booking for appointment. So, ibubook natin ang appointment para sa ating APE. So, the same thing apply ito sa mga insurance natin sa abroad. Diba? Bago tayo pumunta sa doktor, okay, tumatawag muna tayo sa customer service for appointment. At sinasabi sa atin or sinasabi natin kung saan doktor tayo pupunta. So, walang pagkakaiba doon. Okay? Pero ang kagandahan dito, so mag-request muna tayo ng letter of appointment. So, sa Israel, tinatawag namin yan, TOFES Vaesre. So, yan po yung gagawin din natin or letter of appointment. So, punta tayo sa Kaiser website and then mag-login tayo gamit yung username, password po natin. Once na na-open na natin yung Kaiser account natin, i-click po natin yung red arrow na nakalagay schedule for annual physical examination. And then, i-click nyo po ang schedule your APE. So, tapos, sundan nyo lang yung arrow na naka-blue, i-click nyo po yan. And then dito makikita nyo po sa search bar button ang gagawin nyo po, ilalagay nyo po kung saang probinsya or lugar po kayo. Okay, so pag kinlik nyo po, for example, Pangasinan. So makikita nyo po sa Pangasinan yung lahat ng mga hospital at saka clinic. So lagi po ninyong tatandaan dalawa po yan. Okay, lalabas ang hospital or clinic. Tandaan po natin, ang annual physical examination ay hindi ginagawa sa ospital. Okay, kaya baka mamaya pumunta kayo sa ospital, hindi po yan applicable doon. Ang annual physical examination ay ginagawa sa clinic. Unless kung sa isang probinsya, walang accredited clinic si Kaiser, then pwede nyo po gagawin yan sa ospital. Pero unahin nyo po muna, okay, i-click yung clinic. Okay, yun po yung pipindutin nyo. Hanapin nyo yung pinakamalapit na clinic sa inyong lugar. Pero kung kayo po nandito sa Kamaynilaan,
mayroon pong medical center si Kaiser. So kung malapit kayo dyan, then the best na pumunta kayo sa pinakamalapit na medical centers ng Kaiser. Okay, ito po yung mga medical center ng Kaiser: SM North EDSA, San Pablo, Santa Rosa, Kings Court sa Makati, okay, Robinsons Galleria, no? EPSA Cavite sa Mactan, SM City Cebu, at saka sa Robinson Manila. So as of today, yan po muna yung mga medical centers ni Kaiser, no? So pwede kayong pumunta dyan. Bago kayo pumunta sa hospital or clinic, make sure na tatawagan nyo po muna, okay, sila, no? At bago kayo magpa-appointment. So bakit kailangan yung tawagan? Okay, so ito po ay kasi ang karamihan na nangyayari. So tinatawagan namin yan. For example, bago ko isubmit yung appointment kay Kaiser, okay, inaalam ko muna kung kumpleto sa medical equipment ang isang clinic or hospital. Kasi usually po, pag pumunta kayo doon, okay, sira pala yung X-ray machine ng clinic, o di kaya incomplete ang kanilang gamit. Okay, so wag nating sisihin si Kaiser pagdating sa ganyan, kasi hospital yon or clinic yon. So sila ang may problema. Kaya bago tayo maghanap ng clinic or hospital or submit ng request kay Kaiser, alamin muna natin kung kumpleto sila ng gamit. Kasi mamaya, okay, sira pala yung X-ray machine nila. So ilan lang yung nagagawa mo. So magre-request ka na naman. So double na yung trabaho. Okay, so pangalawa, alamin din ang schedule ng clinic na pupuntahan mo. Bakit? Kasi mamaya, okay, pumunta ka doon, wala pala yung gumagawa or kumukuha ng blood test, So it means po may schedule ang mga clinics, So kung anong oras sila mag-open, di ba? So kung anong oras available yung X-ray machine nila, yung operator doon. So kailangan alamin mo, yung schedule ng isang clinic na pupuntahan mo para sa iyong test, okay? At kaya kailangan tatawag muna tayo sa ospital para alamin po yan bago tayo mag-book ng appointment. So the same thing apply, kung kayo po ay i-avail yung annual dental benefits din, then i-click nyo po yung search button dyan sa dentist, may nakalagay na dentist. So sa pinakamalapit, okay, pwede mong itawag yan sa Kaiser. O di kaya mag-email po kayo sa apa@kaiserhealthgroup.com para makakuha kayo ng appointment para sa inyong dental benefits. Okay? So yun lang po ang mga susundan natin. So ngayon, ito yung problema. So kapag tinanggihan kayo sa hospital or clinic, kailangan nyo pong tumawag sa Kaiser immediately. So ang Kaiser naman, meron po yung hotline. So, ang mga hotline na yan ay hindi po yan para sa, halimbawa, magulo ang Kaiser payment mo. Okay? Any related Kaiser concerns ay hindi po kayo i-accommodate dyan. So, yan exclusive pag meron kayong concern sa ating annual or sa inyong annual physical examination schedule at saka request or appointment. So, yan po ay exclusive yung number na yan. Okay? Matapos ninyo i-click, yung mga links na yun. So dito sa request for annual examination, ano yung Kaiser account type mo? Ibig sabihin, marami kasing Kaiser account, So dito tayo sa long-term healthcare. Okay, dahil yan po yung Kaiser plan na kinuha natin. Okay, i-click nyo po yan and then lalabas, kailangan nyo mag-login. So i-click login at makikita po ninyo ang schedule for annual examination. Nakalagay dyan, contact number. So, kung ikaw po ay nasa abroad, okay, 2 weeks before, mag-schedule ka na kung uuwi ka. And then, ang contact number na ilagay mo either one of your family members. So, lagyan nyo po ng contact number. And then, dito yung date, desired. So, nakalagay dyan. I-click nyo yung box na yan, lalabas po yung PEDSA. So, pipili ka. Okay, make sure na pupunta ka. Okay, so make sure na pupunta ka. Bakit?
Kasi po, okay, may expiration ang letter of appointment. Mayroon tayong tinatawag na validity. So, usually, ang validity ay 7 days lang yan. So, in-schedule mo sa ganitong petsa, hindi ka pumunta. Okay, so after 7 days, mai-expire na yon. So, mahirap na makakuha uli ng schedule for that year. So, kailangan, okay, pag hindi ka kasi pumunta, considered done na yun. Okay, so tandaan po natin, okay, kakailangan alam mo kung anong oras ka pupunta. Okay, at alam mo kung anong araw ka pupunta na aayon doon sa nilagay mo. Okay, sa request mo. At titignan mo yung validity ng letter of appointment mo na tatanggapin. So once na nalagay nyo na po yun, i-click nyo lamang yung OK. And then lalabas po itong annual physical examination. Okay, our customer care representative will respond to your request within 48 hours. 2 days, you will receive, sabi dyan, you will receive an email notification before your preferred date of physical exam. So, hintayin nyo lamang po yan sa inyong email. Okay, so darating po niyan itong request na to, So, nakalagay po dyan yung mga detalye, personal details mo. And then, sa email na yan, makakatanggap kayo ng letter of appointment. Naka-attach po yan. Okay? At ipiprint nyo po yan. O di kaya kahit screenshot lang. Yan po ay pwede nyo ipakita. At make sure, pag pumunta po kayo sa doktor, okay? Pumunta po kayo sa doktor, may dala kayong valid ID. Okay, so tandaan po natin, valid ID ang dalhin nyo po sa doktor kahit wala na yung beneficiary card. Okay, basta may dala kayong valid ID na kayo yan. Tapos, ipakita nyo po ito. Okay, ipakita nyo po yan. Okay, so ang annual physical examination ay mayroon tayong mga coverage. Hindi ibig sabihin, pag magpa-annual physical examination ka, kung ano na lang ang gusto mo, ang gagawin mo doon. Okay? So, andyan po, chest x-ray. So, lahat po yan. Okay? So, yan po yung ma-avail ninyo sa anyong annual physical examination. Yan po yung package inclusion. CBC, chest x-ray, urinalysis. Diba? So, yan po ay ma-avail ninyo. So, exclusive in Kaiser Medical Centers only. Ngayon, pagdating po sa result, kung kayo po ay sa mga Kaiser Medical Center pumunta, ini-email na po nila yung results. Hindi na po nila yan, hindi ninyo kailangang bumalik doon. Okay? Kunin nyo lang yung, bigyan nyo yung email o di kaya yung Viber ninyo. Minsan sinisend nila sa Viber, So, yan po yung nangyari. Pero kung hindi sa medical center ninyo ginawa, then kailangan nyo bumalik, kunin yung result. Ang result po ay dalhin nyo po yan sa doktor. Ipakita nyo po sa isang doktor. So magpa-schedule po kayo sa doktor para mabasa yung result para malaman kung may problema tayo or wala. If kayo po ay IMG member, ang doctor consultation sa Kaiser, ito po ay exclusive lamang sa Kaiser Medical Center. Kung doon po kayo nagpa-EPE, okay, or doon din kayo magpakonsulta, libre lamang po. Okay, sa Kaiser Medical Center, libre lamang po ang magpakonsulta ng doktor if you are an IMG member. Okay, bakit? Kasi yan po ay benepisyo labas ng Kaiser, yan po ay benepisyo ng mga IMG member na free at unlimited ang consultation sa mga medical center. So kung ikaw po ay hindi IMG member at malapit ang Kaiser Medical Center sa iyo, okay, pwede ka magpa-check up doon pero may bayad. If you are an IMG member at active din ang status ng membership mo, so libre po ang magpakonsulta. Okay, so outpatient is not covered during paying period. Tandaan po natin, ano ba yung outpatient? Pa-check up. Okay, so sa long-term healthcare natin, during paying period, okay, ang pagpa-check up ay hindi po libre. Okay, so libre lamang yan sa medical center ng Kaiser kung IMG member kayo.
Okay? Kung gusto nyo na pati check-up libre, then pwede kayong mag-apply ng short term. Ang long term, pwede mo magamit yung outpatient benefits kung tapos ka na magbayad after 7 years. Okay, pero during paying period, hindi po tayo covered ng outpatient. Kaya po kami, meron din kaming Kaiser short term. So, dapat alam natin yung mga ina-applyan natin, mga benefits at coverage po natin, yung mga limitation natin. Okay, so kung ano yung pwede magamit at hindi pwede magamit. So, kaya kami, inaalam namin yan bago tayo mag-apply. So, being healthy is a success that many people forget to celebrate. Our health is an investment, not an expense. So, I hope masundan nyo po ang guidelines na to na makatulong din sa inyo at sa inyong mga kasamahan para at least kahit papano alam nila kung ano dapat nilang gagawin. Maraming salamat at keep safe everyone.